Pagkatapos matamaan ng atake ni matandang Lin Tianxiong, si Li Qing ay nakahiga pa rin sa lupa, nakalabas ang dila. Kung gusto mo ng tulong ko sa pagsasanay, sabi ni Lin Tianxiong, bibigyan kita ng dagdag na lakas para magsanay. Winasiwas niya ang kanyang malaking braso papunta kay Wang Feng. Kahit papalapit na ang atake, kalmado pa rin si Wang Feng, hinahawakan ang kanyang ilong at sinabing, hindi mo pa ba napapansin na nakalanghap ka na ng napakaraming ice mist na nagiging espada? Pagkasabi ni Wang Feng, dahil sa sobrang paglanghap ng ice mist, halos nagyelo na ang katawan ni Lin Tianxiong. Ang tanging nagawa niya ay magpakita ng nakakatakot at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita ni Wang Feng na hindi na siya makagalaw, bahagyang siyang ngumiti at bumuo ng isang sword key gamit ang dalawang daliri. Gamit ang kasanayang E15 sword strikes to steal life, paulit-ulit niyang sinugod si Lin Tianxiong. Pagkatapos ng ilang segundo, nawasak ang lahat ng kaliskis sa katawan ni Lin Tianxiong na nagdulot ng matinding sakit at sigaw. Habang umuubo at dumudura ng dugo, sinabi ni Lin Tianxiong, kung papatayin mo ako, hindi ka rin makakaligtas. Tiyak na maghihiganti ang kamahalan. Ngumiti at umiling si Wang Feng. Hindi ko sinabing papatayin kita. Nagulat si Lin Tianxiong. Ano? Tumagilid si Wang Feng, ngunit pinapanatili ang kanyang tingin kay Lin Tianxiong. Ling Fiyu, ipinapaubaya ko siya sa'yo. Narinig ni Ling Fiyu ang tawag ng kanyang sect leader mula sa itaas ng gusali. Nagulat siya nang ipaubaya sa kanya si Lin Tianxiong. Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi siya at humakbang papunta sa taong pumatay sa kanyang buong pamilya. Tinitigan siya ni Lin Tianxiong, naggangalit ang mga ngipin. Ikaw si Ling Fiyu. Hindi ko akalaing buhay ka pa rin. Ang mga salitang iyon mula sa matandang iyon ay nagpagalit kay Ling Fiyu. Hinawakan niya ng mahigpit ang kahoy na baston sa kanyang kamay, halos durugin ito. Kung patay na ako, sabi niya, itinuturo ang madugong baston ni Lin Yunyi, paano ko papatayin si Lin Yunyi at makakapaghiganti sa Ling Clan? Kaya ikaw pala ang pumatay sa anak ko. Sinapo ni Lin Tianxiong ang kanyang mukha, nanginginig ang katawan. Ikaw, masamang supling ng Ling Clan. Parang nababaliw siya, tumingala sa langit at tumawa ng malakas. Napakaganda. Nagulat si Wang Feng at Ling Fiyu nang bigla siyang tumawa. Akala ni Wang Feng na nababaliw na ang matanda. Paano siya nakakangiti at nagiging masaya matapos malaman na pinatay ni Ling Fiyu ang kanyang anak? Pagkatapos tumawa, tumingin si Lin Tianxiong kay Ling Fiyu at nagbabala, kahit gaano kasama ang kamatayan ko at ng aking anak, mas magiging miserable ang kinabukasan niyo. Kung papatayin niyo lang ako, maaaring may pagkakataon pang mabuhay ang Immortal Sect. Ngunit kung tatanggapin niyo ang babaeng si Ling Fiyu sa inyong sekta, tiyak na mamamatay kayong lahat. Lumuhod siya at itinaas ang kanyang mga kamay sa magkabilang gilid. Tiyak na mamamatay kayong lahat. Naisip ni Wang Feng, gaya ng inaasahan, may nakatagong kwento sa pagkasira ng Ling Clan. Kahit anong gawin ko ngayon, hindi niya sasabihin ang anumang impormasyon tungkol dito. Naalala ni Wang Feng ang isang bagay at lumingon kay Daemon Xuanxia. Tama, si Daemon Xuanxia ay isang sikat na karakter mula sa Jiao Empire 1,000 years ago. Nakipaglaban pa siya sa Jiao Great Emperor, kaya malamang na alam niya ang ilang nakatagong impormasyon. Hihingan ko siya ng ilang impormasyon sa hinaharap. Hindi maintindihan ni Daemon Xuanxia kung bakit siya tinititigan ng sect leader, ngunit nagbigay siya ng isang thumbs up na nagpapakita ng kanyang suporta. Nanginginig ang kamay ni Ling Fiyu na may hawak na baston. Sect leader, sabi niya, madilim ang mukha, kaya ko bang patayin siya para makaganti sa aking pamilya? Hinawakan ni Wang Feng ang kamay ni Ling Fiyu, binibigyan siya ng lakas. Ano ang sinabi ko sa iyo dati? Hindi natatakot ang Immortal Sect sa kahit sino. Kung may paghihiganti, kahit na ang langit, kailangan mong maghiganti. Nilapitan niya siya, umiti, at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay na may hawak na baston. Kailangan mong patayin siya. Naiyak si Ling Fiyu.
Ama, kung naririnig mo ako mula sa kabilang buhay, sabi niya, itinutusok ang kahoy na baston sa katawan ni Lin Tianxiong na nagbubuga ng dugo. Makakapagpahinga ka na ng payapa. Matapos siyang saksakin ng ilang beses, hindi na nakayanan ng baston ang lakas ni Ling Fio at nabali sa 2 piraso. Kahit masakit, nakangiti pa rin si Lin Tianxiong hanggang sa kanyang huling hininga. Bumagsak siya sa lupa, nakangiti pa rin. Matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang patayin si Lin Tianxiong, hinihinal si Ling Fio. Ngunit tinitigan niya pa rin ito ng may galit. Lumapit si Daemon Xuanxia kay Wang Feng at sinabi ang kanyang iniisip. Sect leader, kung mamatay si General Lin, hindi tayo papayagan ng Jiao Great Emperor. Ngumiti si Wang Feng nang may kumpiyansa. Ayos lang. Natatakot ako na sumuko ang Emperor. Paano magiging sikat ang ating immortal sect kung hindi tayo magpapakita ng lakas? Tuwang-tuwa siya sa kanyang performance, bibigyan niya ang kanyang sarili ng perpektong marka. Habang nakangiti, iniabot ni Mu Yunfei ang kanyang pouch ng pera, lumuhod sa harap ni Wang Feng, at sinabing, Disipulo Mu Yunfei, taimtim akong humihiling na payagang sumali sa immortal sect. Nagulat si Wang Feng. Paano mo nalaman ang patakaran ng aking sekta sa pagtanggap ng disipulo? Ngumiti si Mu Yunfei at itinuro si Li He na nakaupo sa itaas ng gusali. Itinuro po sa akin ni senior brother Li He. Dahil naiintindihan ni Mu Yunfei, walang sinabi si Wang Feng at tinanggap ang pouch ng pera. Nakatipid pa ako ng laway sa panghihikayat, naisip niya. Matapos tanggapin ang pouch, sinabi ng sistema, Congratulations, host. Nakatanggap ka ng isang hindi pangkaraniwang henyo,